Kaibigan, pag-usapan natin to makabag, flatulence, mahangin ng tiyan, utot ng utot, minsan masakit ang tiyan. Marami sa atin may ganitong problema at one point sa buhay natin. Yung iba lagi talaga makabag So ano ang dahilan nito? Ngayon, ang flatulence, meron muna tayo mga bagay na i-a-adjust. Kailangan hanapin natin ano ang dahilan. Pwede dahil mabilis ka kumain. Bilis mo kumain, hindi natutunaw yung kinakain mo, makabag, nahihirapan ng tiyan. Sobrang bilis o hindi mo na-chuchu maigi, buo-buo pa. Gusto natin, dahan-dahan lang ang pagkain. Isa pa, pwedeng kwento ng kwento habang kumakain, salita ng salita, nagmi-meeting, kumakain, nagsasalita, nakaka-stress. Nakaka-stress, tataas ang asido sa tiyan, makakabag ka rin dyan, sasakit mo sa tiyan. So, tingnan nyo ano yung mga cause ninyo na babaguhin natin kung laging masakit ang tiyan. Nag-chewing gum, pwede rin makabag. Sigarilyo, pwede rin. May sira ang ipin, pwede rin. Mabilis kumain at sobra sa soft drinks o sa beer. Yung mga carbonated drinks. Basta carbonated, bumubula. Dati nga nung bata ako Hindi ko alam yun Sabi ng classmate ko, kakabaging ka dyan. Tingnan mo yung soft drinks, di ba masarap? Masarap yung soft drinks kung maraming bula. Parang masakit dito Pero carbonated yun. Kaya pag inalog mo yung soft drinks, di ba? Alugin mo, buksan mo, biglang may gaganon. Mahangin kasi yun So, nakakain natin, naiinom natin yung hangin. Pag salita ng salita, papasok din yung hangin. Either dighay ka ng dighay o utot ka ng utot. Ganun mangyayari. Konting bawas. Meron pa ibang cause ng hangin sa tiyan, masakit ang tiyan, yung ikot-ikot yung nararamdamang masakit. Doc Lisa, pwedeng constipated ka, nagtitibi. Kaya ayaw lumabas yung dumi, pati yung hangin naiipit. Pwede nag-LBM, gastroenteritis. Ito nangyari sa akin. Nung nag-LBM ako, daming hangin. Hangin sa bakterya to. Pwedeng may lactose intolerance dahil sa gatas. May tao, katulad ko rin to, lampas 40 years old, pag uminom ng gatas, nagtatae. So, nakakabag. Irritable bowel syndrome, na-discuss ko na to. Masakit ang tiyan, mahapdi pag nai-stress. GERD, pwede rin makabag, yung acid. Ulcer. Sa diabetes po, pwede rin makabag. Kasi sa diabetes po, bumabagal ang galaw ng bituka natin. Yan ang problema sa diabetes. Bumabagal, nagiging constipated. Eating disorder, tsaka meron mga inflammatory disease din. So, pakita natin, Doc Lisa. Pag IBS, halos related din, makabag, pero ang sakit ng IBS, mas masakit. Crampy, parang yung bituka mo nagka-cramps, mahapdi, at sobra ka stress. May video ako dito panggamot sa IBS. Kung kabag lang, baka may nakain kang makabag, healthy itong mga gulay, beans, pero pag sinobrahan mo, minsan makabag. Constipated ka, makabag. Pabago-bago ang sakit, minsan dito, minsan dito. Tapos utot ka ng utot. Kung mabaho ang utot, anong ibig sabihin? Actually, wala namang masama. Mas gusto nga natin lumabas yung utot Normally, gaano kadalas umuutot sa tao? Sa survey, mga 16 16 in a day. Pero kung madalas, okay lang. May tao makabag Anong problema? Si Doc Lisa makabag yan So, paano natin babawasan ang kabag? Pwede tayo kumain ng fiber, pero dahan-dahan lang. Ituturo ko sa inyo. Huwag bibiglain. Yung paggamit ng straw, minsan sa straw na lulunok mo rin yung hangin. Huwag hihiga agad. Iwas tayo sa sobrang mga fast foods, mga refined sugar, kasi parang hindi ganun kaganda sa tiyan Soft drinks and beer, bawas. Tubig, damihan ng tubig, maligamgam na tubig. At ang pinakamahalaga, maligamgam, hot water, pinakamaganda galaw-galaw araw-araw. Pag gumalaw ka, gagalaw ang bituka. Ito pinakamaganda sa kabag. At dahan-dahan ang pagkain, huwag bibiglain. Ito, for gas, anong gagawin? Ilabas mo lang yung hangin. Wala naman nakakahiya po, utot lang ng utot, 'di ba? Para maginhawahan. Dumumi, yan. Pwede hot water, hot tea. Lagyan ng mainit. Okay, hinga malalim. Tapos, anong mga pagkain na babantayan?
Actually, ang healthy food kasi talagang nakakakabag eh. Wala namang masama doon. Ang healthy food, mga beans, gulay, fiber, nakakakabag. Pero dahan-dahanin mo lang yung pagkain nito. Huwag lang bibiglain. Like kami ni Doc Lisa, minsan brown rice agad ako. Siyempre, ma-LBM ako. Ang taas ng fiber. So, konti-konti lang. So, hinay-hinay sa beans hanggang masanay ang tiyan. Baka dito sa broccoli. May ibang gulay naman ang pwede. Kung sa gatas kayo nagla-lactose intolerance, di iwas sa gatas. Sa prutas, depende. Yung iba siguro sa apple, sa pear, high fiber, mas nakakabag. Pero iba, okay naman eh. Depende po sa inyo. Sorbitol, ito yung mga artificial sweetener, yung nilalagay pang diabetic. Konting bawas nakakabag din. Ito yung mga bawal, soft drinks, beer, kung sobra ng kabag, chewing gum, salita ng salita, sigarilyo, nakakabag din. Ito yung mga gagawin. Tingnan niyo po to exercise. So, kahit anong exercise, pag gumagalaw ka lagi, gagalaw ang bituka, mas uutot, mas dudumi, mas maganda. Hindi mag-iipon, hindi mag-iimbak ang hangin at dumi sa tiyan. Dahan-dahan lang pagkain, relax. Diba? Walang meeting. Pagkakain, mas maganda pa konti-konti. Kasi kung 6 small meals, pa konti-konti umaga, tanghali, merienda. Kasi pag binigla mo, hirap din yung tiyan. At kung matagal talagang hindi gumagaling itong kabag, kumonsulta sa doktor. Bilang internist and cardiologist, 3 years ako nag-internist. Ito inaaral namin lagi. Lahat ng organs, utak, sa bituka. Minsan mahirap yung mga sakit sa tiyan eh. Sabi nga ng doktor namin isang gastroenterologist, sabi niya, the abdomen is a temple of surprise. Pag sumakit ang tiyan, dapat matalino ka. Baka ma-shock ka. Kala mo, kabag lang, iba pala eh. Diba? So, nag-iingat tayo. Pero itong mga tips natin muna para sa kadalasang nararamdaman pag masakit ang tiyan at may kabag. Simple carbs, pwede po to, dahan-dahan. Mas madali matunaw, patatas, kanin, saging, laging healthy to, lettuce, mas madali matunaw. Citrus fruits, mga orange, dalandan, pwede rin po yan. Yogurt, probiotics, may tulong din. Ha? So, hinay-hinay. Hanapin nyo sa pagkain kung ano mas bagay sa inyo. Ito yung sinasabi kong high fiber na healthy pero mas nakakabag. Pero gusto natin to eh. So, para kainin natin to, dahan-dahan ang pag-introduce. Huwag bibiglain. Yung mga whole wheat bread, yan, dahan-dahan. Oatmeal, dahan-dahan pagpasok. Sa gulay din, huwag mo na biglain na 2 plato agad, di ba? Unti-unti hanggang masanay ang tiyan, di ba? Sa beans, mga vegetable shake, dahan-dahan hanggang masanay ang tiyan. Okay? Pero napakasustansya to. Kaya nga ang healthy diet, minsan nakakabag. Ito baka makatulong, rice, banana, tulad ng sinabi ko, mga tea. Ano pa ang home remedies? Ito po, galaw-galaw para gumalaw yung bituka, exercise. Pero pinakamaganda, merong mga position na para gumalaw yung tiyan. Ito po, katulad nitong stretch. Yan, maganda po yan. Pati ganito, cat and camel. Pag gagawin nyo to, pwede lumabas yung hangin. Na-try ko na to. Ito ang tiyan, sumasakit, ito ang kabag. Either puno to ng hangin o puno to ng dumi. Yan ang problema natin, ayaw lumabas. Nangyari to sa akin dati, nag-LBM ako. Kahit ngayon, minsan makabag ka. Pag mas stress ka, mas kabag ka, o baka meron ka nakain, o meron ka iniisip. So dati nag-LBM ako, ang daming hangin, ang sakit talaga. Siguro lalaki ang tiyan mo ng mga 2 inches sa dami ng hangin. Siyempre may bacteria kung may LBM. So ang gagawin natin, actually wala sa libro pero ang ginawa ko, common sense naman, higa muna flat, mga 5 minutes, tapos higa sa kaliwa, mga 5 minutes. Ikaliwa mo katawan mo, 5 minutes, para gumalaw yung hangin. Humiga ka sa kanan, 5 minutes ulit, dumapa ako, mga 5 minutes, tapos higa na naman. Pag hindi pa okay, pwede pa isang round pa ulit. 5 minutes, kaliwa, kanan, dapa. So, ikot ng ikot, nagagalaw yung hangin. Parang ano siya, peristalsis. So, yung hangin na ipon, gagalaw siya ng gagalaw. Paano? Inikot-ikot mo. Siyempre, yung hangin, up and down yan Tapos, pag ginagalaw mo ang tiyan mo, sasabayan mo pa nitong position. Pwede ka mag knee to chest stretch. Doc Lisa, pakita mo.
Yan o, iniipit mo. Pwedeng 1 leg, pwedeng 2 leg for 10 seconds. Maganda po yan. Tapos, i-cut and camel mo. Yan o. Ayan, o. Cut and camel, yung likod, tinataas, parang kuba. Tapos, binababa. Nilalabas yung puwet dito para up and down. Pag gumalaw ang tiyan, nagulat nga ako, lahat ng hangin lumabas. Pag lumabas yung hangin, ang sarap. Talagang iuutot mo lahat, very comfortable, tanggal yung mga kabag. Siguro ang daming hangin lumabas. Ganun po, kasi naiimbak kasi hindi tayo gumagalaw. Lalo na kung may stroke o bedridden, si nanay, si tatay, si lola. Pag bedridden, bukod sa tagilid-tagilid, ang isa pang ginagawa ko, pwede mo i-massage ang tiyan. Yan, massage para galaw. Basically, ginagalaw mo lang eh. Ang warning lang ganito, siyempre bilang internist, warning talaga. Pag ginagalaw ang tiyan, gusto ko blunt lang. Ito lang ang pinapatong ko. Ito ang tiyan, ito lang, ganyan lang. Huwag patulis, ha? Huwag patusok. Baka tsumamba, may aneurysm, matusok, pumutok eh. Walang ganon. Ano lang talaga, ganito lang. Dahan-dahan lang ang pag-press. Tapos kung mukhang okay naman, di alug-alugin ng tiyan. Paikot-ikutin, ikot-ikot, pwede pa side, ganun-ganunin yung tiyan. Pinapagalaw mo lang ang bituka. Tinutulungan mo siya. Di ba minsan pa nag-jogging kayo, nag-exercise kayo, bigla kayo madudumi. Kasi naalog mo eh, magtalon-talon ka. Sa umaga, ganyan ang ginagawa ko. Takbo-takbo mo na, galaw-galaw, para pagpunta sa CR, mabilis ang galaw. May push. May push na dudumi. Yan. Ito, tapos iikot mo dyan. Galaw-galawin. So, may tulong po yan. Pag sa buntis, ganun din naman po. Ito, buntis na makabag. Doc Lisa, pakita mo. Iwas sa stress. Luwagan lang yung baro ng buntis. Dahan-dahan lang sa fiber. Sa gassy foods, dahan-dahan. Exercise pa rin. Tubig, lagi ko sinasabi, maligamgam na tubig. Minsan mainit, mas masarap, mas comfortable sa tiyan. Meron ding mga tableta para sa kabag. Pero para sa akin, mas effective to eh. Siyempre, ayusin mo yung diet mo, ayusin mo yung galaw mo, yung position. Total, ano lang naman yan. Ilalabas mo lang naman yung hangin eh. Minsan sa tableta, pwede naman yung tableta kung talagang yun ang nireseta ng doktor. Consult kayo sa doktor kung talagang matagal tong problema yung kabag. Pero sa akin, mas gusto ko tong home remedies. Pero meron ding mga tableta na binibigay pag konsulta po ninyo. So, kailan kukonsulta sa doktor na baka ibang sakit na hindi bastang kabag lang ang issue? Pag may dugo ang dumi, siyempre. Pag may lagnat, ibang issue na yon. Kung pag namamayat, ayaw natin, mamaya may bukol eh, di ba? O kung talagang matagal na talaga itong masakit talaga. So, konsulta lang po tayo. Pero, tingnan natin, baka stress lang, baka yun lang ang problema. Mas bata, mas hindi ako takot. Makabag yan. Mas matanda, above 40, 50, 60, siyempre mag-iisip tayo, ay, masakit ang tiyan. Baka papa-ultrasound, ipapa-check pa natin. Okay, sana nakatulong itong mga home remedies, galaw-galaw, exercise, gagalaw ang bituka, maganda sa utak, ang exercise, maganda sa tiyan, sa baga, sa puso. Huwag lang tayo may heat stroke. So, maganda po ito lahat. Sana nakatulong itong video sa mga may kabag. God bless po.